Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong kaagad. Lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-uulong, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong kaagad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado nga siya sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At Nilo Ramos na pabor sa panukala. Kontra naman si Representative Eric Martinez. Unahin po natin kung bakit pabor si Ginoong Ramos. You have 30 seconds po. Dapat buwagin ng NTF-ELCAC dahil #1 human rights violator. Pangalawa, ang mamamayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at kabutihan ay tinatagoreang terorista. Katulad po ng inyong lingkod. 2 nakabonet, pinuntahan sa aming lugar, hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Kaya po dapat buwagin na, ang kinakailangan po ay igalang ang karapatang tao ng mamamayan. At ngayon naman, si Representative Martinez. Ano po ang inyong posisyon? Malinaw ang mandato ng NTF-ELCAC. It's buwagin ang mga armed conflict. Malinaw ang report. 88 out of 89 armed groups ang na-dismantle ng NTF-ELCAC since 2018.
4,800 plus na barangay na dating balwarte ng mga armed conflict groups na ito ang na-neutralize at wala na sa impluensya nila. We seek peace sa kanayunan, kapayapaan, hindi armed conflict. Ang accomplishment ng NTF-ELCAC ay Photoshop, fake surrendery. Hindi po nalulutas ang problema sa kanayunan, sa halip tumitindi ang ligalig dahil sa militarisasyon sa kanayunan. I am one with you na igalang ang karapatan ng tao. Inasmuch yung red tagging should not be done indiscriminately. Ngunit mahalaga pa rin ang gampanin natin tungo sa kapayapaan. Armed conflict has no place in a society like our country. Bayaan nating gawin ang whole-of-government approach ng NTF-ELCAC and let the AFP do the talking para makorek yung problema ng red. Meron pa ho kayong chance sa Representative Martinez na magtanong o mag-react kay Ginoong Ramos. You have 15 seconds. Sa tagal po ng negosasyon, peace talks, 50 years on and off, nag-peace talks, ceasefire, ano po ang solusyon natin dito sa mga armed conflicts na to na nangyayari, lalo sa kanayunan? Dapat lutasin ang ugat ng armadong labanan. Solusyonan ng kahirapan sa ating bayan, hindi militarisasyon. At pinakita po yan sa mahabang panahon. Ilang dekada na, mahigit 5, pero nananatili po. Dapat yung root cause ng armadong labanan. Kaya po mahalaga ituloy ang peace talks between GRP at NDFP. Maraming salamat po kay Representative Eric Martinez at Ginoong Danilo Ramos. Si Attorney Ernesto Arellano na pabor sa pag-abolish ng PCGG at si Calyodi de Guzman na kontra. Unahin po natin ang posisyon ni Attorney Arellano. Meron po kayong 30 seconds. Pabor ako na ibalik ang mga ninakaw na pera ng sinumang gobyerno. Pero yung kasalukuyang PCCGG ay hindi niya nagampanan. So in principle, kinakailangan bawiin natin lahat ang kayamanan na Pilipinas na ninakaw ng sinuman. Pero kailangan natin effective yung committee na yan. Ginoong de Guzman. Hindi ako sang-ayon dahil may magandang performance yung mga nasa PCGG. Katunayan, sa nakalipas na mahabang panahon, halos nakabawi ng mahigit 164 billion pesos. Doon sa first 5-6 years niya, I think, nasa 64 billion ang kanyang nabawi. Hindi maliit na halaga yan. Kaya dapat i-maintain siya para higit pang mahabol ang mga iba pang mga nagnakaw sa kabanbayan ng mamayan dahil ang mga... Akala ko magkakampi tayo na bawiin lahat. Ano ang nangyari ng coconut levy? Ibinalik ba sa mga magsasaka? Hindi. Kaya yung principle na bawiin lahat ay dapat isang... Calyodi, meron po kayong 30 seconds naman. Kaya nga dapat hindi buwagin. Kaya kailangan dapat ituloy-tuloy yan dahil marami pang dapat bawiin. Marami pang mga dapat habulin. Si Lucio-Tan, halos wala pang ni isang sentimo, hindi pa nababawian. Kaya dapat ipagpatuloy at i-strengthen para tiyakin na makabawi ang ating pamahalaan ng sapat na pondo sa mga ninakaw. Lalo na ngayon, usong-uso ngayon ang pagnanakaw. Kaya kinakailangan natin pagtibayin pa ang PCGG para habulin ang lahat ng magnanakaw sa bansa. Calyodi, you have 15 seconds. May kailangan pang habulin sa Coco Levy. At yun nga yung dahilan. Pero bakit ba ayaw mo talagang magpatuloy ang PCGG? Sinong hahabol niyan? Lalo na ngayon, sa kalalagayan ngayon, mga goody-goody silang lahat. Kaya dapat natin ibalik. Bakit ayaw mo? Paano mo ngayon babawiin yung mga ninakaw na Coco Levy Fund na dapat maibigay sa mga magsasaka? Ninakaw din ng mga magnanakaw sa PCGG. So kaya, lumikha tayo ng iba paraan. Maraming salamat kay Calyodi de Guzman at kay Attorney Ernesto Arellano.